Berna, malapit ng birthday ng anak mo. Magpapaparty ka ba? Tanong ni Judy sa kanyang anak. Di ko pa alam, ma. Sobrang busy ko kasi sa trabaho eh. At di ko na talaga alam kung paano hahatiin yung oras ko. Anak, sabi ko naman kasi sa'yo noon, ikaw na lang mag-manage ng asyenda natin. Nang sa ganun, ay hindi ka ganong ma-stress. Tingnan mo ngayon nga, nagbunga na yung pagpili mo. Ma, may share din naman tayo sa bangkong pinagtatrabuhan ko ah. May share nga tayo. Pero mas mainam pa rin kung ikaw mismo ang magpapatakbo. Ma, na-stress na nga ako kahit manager lang ako. Tapos gusto niyo pa akong sabihan na ako yung mamahala. At teka nga, bakit napunta sa trabaho ko yung usapan natin? Eh ikaw yung unang nag-iba ng topic, anak. Huwag mo nga isisi sa akin. Hay nako, ewan ko na lang talaga sa inyo. Tumatandaan na talaga kayo, mama. Ang dali-dali nyo nang makalimot. Hindi ko nakalimutan ah. Baka ikaw. Dahil sa sobrang busy mo dyan. Nakalimutan mo ng kaarawan ng anak mo. Wala ka na nga oras sa kanya. Wala ka pang plano sa kaarawan niya. May plano naman ako, ma. Sadyang marami lang talaga akong iniisip ngayon. At pinoproblema ko pa kung saan ako kukuha ng pera para sa gagawing party. Aba, naubos ang pera mo, Berna? Grabe ka naman. Halos libre ka na nga lang dito sa bahay. Kasi ako yung bumibili ng lahat ng pagkain at bayarin ng kuryente at tubig. Tapos sasabihin mong wala ka ng pera? Ma, marami akong inaasikaso. Huwag ka kayong magulo. At total, apo niya naman niyang si Kitty. E di, ikaw na lang yung magpagaso sa lahat ng babayaran sa gagawing party. At diba, ikaw din naman yung may idea niya na. Aba Berna, baka nakakalimutan mo na marami rin akong gagawin sa pera ko. Ma, sige na. Ikaw na lang yung bahala, okay? Give mo na lang yan sa apo mo. Total, sa lahat ng birthday niya, ako naman yung gumagastos, di ba? Huwag mo na akong bula-bulahin, Berna. Responsibilidad mo yan bilang ina. Hindi ka ba nahihiya? Kahit matanda ka na, ako pa rin yung naghahanda ng pagkain sa birthday mo. Dahil ina mo ko. Kaya nga ma, ikaw na lang. Total, nakaya mo ang gawin sa akin na anak mo eh. Sa apo mo pa kaya, di ba? Kaya sige na. Give mo na lang yan kay Kitty. At alam kong matutuwa yung bata. Ewan ko ba sa'yo, Berna? O sige na nga. Titingnan ko sa credit card ko kung magkano ang laman nito mamaya. Ma, ako na lang yung titingin ng balance mo para mas mabilis. Dahil sa mahaba-haba pa naman ang pila. At sobrang init. Baka ma-stroke ka. Wag na. Ako nang pipila. Alam ko namang kukupitan mo ko. Ikaw pa. Grabe ka ma, anong kukupitan? Di ah. Sos, huwag ka nang magrason pa dyan. Akala mo naman di kita kilala, Berna. Hay naku, bahala ka nga dyan, mama. Ikaw na nga lang tinutulungan, ayaw mo pa. Bahala ka rin sa buhay mo. At baka kupitan mo pa yung pera ko. Baka nakakalimutan mo na para sa kaarawan to ng anak mo. Okay. Makalis na nga. Basta mama, ikaw nang bahala sa gastusin ha. Sabihan mo na lang ako kapag may ready funds na. Para sa ganon, sasamahan kita sa pagbili ng mga decoration at pati na rin sa pagkain. Huwag mo na akong samahan pa, Berna. May nakita ko sa cellphone ko na marami na ngayon nag-aayos para sa mga birthday. Kaya't mag-hire na lang tayo. Para sa ganon, wala na tayong aalalahanin pa. Ay nako, ang bongga mo na talaga ngayon, mama. Aba, ako pa ba? Porket matanda na ako. Alam mo naman yung ginagawa sa makabagong panahon. Tinuruan mo kasi ako mag-cellphone. O sige, maalis na ako. O sige, baka pupunta ako mamaya sa bangkong pinagtatrabahuhan mo para doon na rin ako mag-withdraw, iha. Sus, hihingi rin naman pala ng tulong, napaka-arte pa. Saad ni Berna at agad na lamang nag-roll eyes bago tuluyang umalis at pumunta sa kanyang opisina. Dali-dali naman siyang pumunta sa bangko upang asikasuhin ang isang pagpupulong na kailangan niyang daluhan. Ma'am Berna, kayo na lang po yung hinihintay.
saad ng isa sa mga empleyado sa bangko. Ganun ba? Napagsabihan mo na ba si Kyla? Na siya munang bahala dito habang wala ako. Ay opo ma'am, parating na rin po yun. O sige, salamat Amy. Walang anuman ma'am. Sagot ng empleyado at agad namang pumasok na sa loob. Habang si Kyla naman na isang supervisor sa kanilang bangko ang naka-assign muna para mag-entertain ng mga kliyente tungkol sa pag-o-open ng mga account sa ATM. Good morning Ma'am Kyla. Bati sa kanya ng isa sa mga guard. Tumungo lamang siya bilang sagot. Andito na ba yung mga kliyente natin? Hindi po namin alam ma'am. Pero baka parating na ho. Good. Dahil ayoko sa lahat na ako yung pinaghihintay. Mataray nitong sagot. Hindi nagtagal, ay agad din namang dumating ang kanilang mga kliyente at hindi niya akalain sobrang nakakapagod pala ang trabaho bilang manager. Ma'am Kyla, mabuti nga po at pumayag kayo na ikaw muna yung papalit kay Ma'am Berna. Inosenteng tanong ng isang empleyado. Actually, ayoko sana. Kasi nga 'di ba, supervisor ako dito at mataas pa ang posisyon ko kay Berna. Pero sad to say, major shareholder ang ina ni Berna dito sa bangko, kaya hindi ko siya matatanggihan. Okay? Ay, ganun po ba ma'am? Kaya po pala. Yes. Kaya kung ayaw mong sa'yo maibunton lahat ng pagkabwisit ko, bumalik ka na sa trabaho mo. Ang aga-aga nakikimarites ka. Saway ni Kyla, kahit medyo napahiya naman ang empleyado at agad nang bumalik sa kanyang ginagawa. At pinagpatuloy na rin ni Kyla ang kanyang trabaho. Ay, sa wakas, tapos na rin ako. Nakangiting saad niya. Nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Excuse me miss, ikaw ba yung lalapitan kung magpapa-open account? Tanong nito, kaya't agad na napalingon si Kyla sa nagsalita. Yes, ako nga, bakit? Sagot nito, at bumilog ang kanyang mata na kanyang makita ang mukhang isang matandang naligaw. Magpapa-open account kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Kyla. Sana miss. Seryoso ka ba? O baka malakas lang ang trip mo, Lola? At isa pa, huwag mo akong tawaging miss. Magrespeto ka naman. Supervisor ako dito. Ay, sorry naman, miss. Ay, ma'am. Ay, sorry, ma'am. Hindi ko po alam. And yes, seryoso po ako. Mukha po ba akong nagbibiro? We, Lola, baka di kayo nakainom ng gamot nyo. Kahit napadpad kayo dito. Bangko ho ito at hindi ito mall. Alam ko po ma'am, magtatanong po ba ako ng open account kung hindi ko alam na bangko ito? Ay, aba, ang taray mo rin ano. Alam mo, wisit na nga ako sa trabaho kong ito ngayon. Dadagdag ka pa. Sige na nga, kung magpapa-open account ka, siguraduhin mo lang na malaking pera yan ha. Sa gayon, may benepisyo rin yung bangko ito. Sure. Magdedeposito lang sana ako ng 1 milyon. Ano? 1 milyon? Baliw ka ba? Hindi ako baliw, iha. Kaya't gawin mo na lang yung trabaho mo. Ay, aba. Nag-uutos pa. Iba talagang trip mo sa buhay dito, no? Pwes, umalis ka na lang dito at wala ako sa lugar para makipaglaro sa'yo. Chupi! Miss, seryoso ako. At bakit hindi ka ba naniniwala? Ba't nagtatanong ka pa? Nakita mo ba yung mukha mo sa salamin? O ayan, tingnan mo kung may maniniwala sa'yo. Kaya alis na. Miss, wala naman sa kasuotan ng basihan. Huwag ka nang umangal-angal pa dyan. Aalis ka ba o hindi? Hindi ako aalis. Hanggang hindi pa ako nakakakuha ng ATM ko. Ay, ang tindi mo tanda. Alis na nga, ayaw mo? Pwes, pinipilit mo ko ha. Banta ni Kyla at agad na kinaladkad palabas ang matanda. Huwag ka nang babalik dito. Ang lakas ng trip mo, no? Ayan, pumunta ka na lang ng ospital at magpa-check up ng utak mo. Baliw. Pagsisisihan mong ginawa mo na to, miss. Baka hindi mo ako kilala. Nagbabanta ka ba? Ay, natakot ako.
Hindi ako nananakot, miss. Ginagawa ko talaga. Talaga ba? Umalis ka na nga dito? Nakakabwisit ka. At tinatakot mo pa ako? Bakit? Ano bang kaya mong gawin? Kaya mong bilhin ang bangkong to? Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang lakas talaga ng trip mo. At baka gusto mong tumawag pa ako ng mga pulis at sabihin nakadrugs ka. Miss, huling banta ko na to sa'yo. Tumigil ka na at papasukin mo ako sa loob at gawa ng account. Kahit kailan, hindi ka na makakapasok pa sa loob, okay? Ang tigas-tigas talaga ng utak mo. Umalis ka na nga. Hindi ako aalis dito. At baka ikaw ang aalis kapag nalaman mo ang totoo. Ewan ko sa'yo. Ang lakas ng trip mo. Akala ko ba mga teenager lang yung nalululong sa droga? Pero bakit pati matatanda na rin yata? Pwes, inubos mo ang pasensya ko, iha. Malamig na saad ng matanda. Sa pagkakataong ito, ay agad namang kinabahan si Kyla. Subalit nagpanggap pa rin siya na walang pakialam. At bakit? Anong gagawin mo? Tatawag ka ba ng pulis? Go lang. Tingnan natin kung sino mapapahiya. Sige, tingnan natin. Sagot ng matanda nang may mapaghamon ng ngiti na siyang naging dahilan upang magalit si Kyla. Puntahan mo ako sa labas ng bangko ngayon din. Andito ako. At pinagtatabuyan ako ng supervisor daw siya. At hindi ko alam na may ganito palang ugali na empleyado ang bangko nyo. Nakakahiya talaga. Sige na, bilisan mo na. Nainip na ako dito. Saad ng matanda sa kanyang kausap sa cellphone nito. Pulis ba yun? Ang lakas talaga ng trip mo, tanda. Hay nako, makaalis na nga lang. Mamamatay ako sa katatawa sa mga ginagawa mo. Nagpapanggap siyang may kausap kahit wala naman. Natatawang saad ni Kyla at aalis na sana siya nang biglang lumabas si Berna. Mama, ano na bang kaguluhan to? Miss Berna? Gulat na tanong ni Kyla. Kyla, anong kaguluhan to? At mama, bakit nasa labas kayo? Anong ginagawa niyo dito? Istorbo kayo sa meeting ko. Teka nga, Miss Berna? Mama niyo ang matandang ito? Oo, Kyla. Bakit? Nagtataka ang tanong ni Berna. Ay, wala po, ma'am. Kinakabahang sagot na lamang ni Kyla at biglang nalumo sa kanyang nalaman. Mama, care to explain this thing? Well, Berna, anak, alam mo naman siguro na mabait akong tao. Pero kailangan na nating tanggalin ang babaeng yan. Ha? Bakit naman? At hindi tayo basta-basta nagpapatalsik ng mga empleyado, mama. Lalo na isa siyang supervisor. Wala akong pakialam kung sino siya at anong posisyon niya. Sabihin mo kay Anton, kung gusto niyang hindi kukunin lahat ng ininvest ko, ay tatanggalin niya ang walang iyang babaeng ito. Akala mo kung sino? Ang tapang-tapang. At ipinagtabuyan niya ako at kinaladkad palabas ng bangko. Ano? Nagulat ka ba? Hay nako. Alam mo naman, Bern, ang panahon ngayon. Puno ng plastic at manloloko. Kaya't ayan, kailangan mong magbalat kayo para lang malaman mo kung sino talaga ang totoong kulay nila. Kayla, totoo bang lahat ng sinasabi ni Mama? Sorry po, Miss Berna. Hindi ko po alam na mama niyo pala siya. Akala ko po kasi nagtitip lang siya eh. Berna, huwag mong pairalin yung pagkamaawain mo. Ang ganyang mga ugali ay hindi kailanman deserve na bigyan ng isa pang pagkakataon. Isipin mo nga, nire-respeto lang nila ang mga taong kilala. Kaya pala, kawawa ang mga mahihirap. Dahil siya mismo ang nagpapatunay na kailangang maliitin ang mga mahihirap. Ma'am, Berna, please maawa po kayo. Sorry, Kayla. Pero tama ang mama. Pasensya ka na talaga. Saad ni Berna, at agad na tinanggal siya sa kanyang pagiging supervisor sa kumpanya. Agad namang nagkalat ang naging balita tungkol sa ginawa ni Kayla, kung kaya't naghirap siya dahil wala siyang nahanap na trabaho
dahil wala nang tumanggap sa kanya.